Hello guys, welcome back to my vlog. Ayan, isang video naman ipapamalas ko sa inyo kung saan ay mag-aabono tayo ng ating tanim na formosa na pinya. Maglalagay tayo ng fertilizer o abono. At dahil gusto ko lang guys i-share sa inyo ang ating mga karanasan sa paglalagay ng abono o pagtatanim ng pinya na formosa. Di bali, pangalawang abono ko na itong ilalagay ngayon. Kaya ayan, sundan nyo lang guys. Yung una, may part 1 na ako, yung unang paglagay ng abono ko mula lang itinanim. Yun, sundan nyo lang guys. Ayan. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-subscribe, like, and share na lang guys at pakipindot ang ating notification bell para update ka sa ating mga video pang ating gagawin. Kaya nga ito nga, daladala ko ang ating panglagay na fertilizer sa ating pinya. Ayan. At maglalagay pa tayong konting minutes papunta doon sa ating taniman. Okay, sundan nyo ako guys. Tara! Hello guys. Okay guys, andito na tayo sa ating abonohan na tanim na pinya. Kung makikita nyo nga, ito yan, malinis, bagong gamas yan guys. Yan, bago tayo mag fertilizer nga, gagamasan muna natin para malinis Ayan. Ito yung ating mga gamit sa paglalagay ng fertilizer. Ito yung urea. Dami tayong dala-dala tubig. Pagamin natin ang bodo guys. So guys, yung ating ilalagay na pangalawang abono sa ating pinya Ayan, yung una kasi ay purong 14-14. Ito guys, yung 14-14 din to Ayan. 14-14 yan. Di bali ito naman, di bali may halo na sa pangalawa nating abono urea. Ayan, dinagdagan natin ng urea. Yung 14-14 yung una nating abono. Yung bago itanim, puro lang siya 14-14. Ngayon may halo na siya Ayan. Di bali nasa 15 kilos to tong urea. Ito naman nasa 25 kilo. Ayan, di bali paghahaloin natin to dito itong urea to. Ayan. Alagay natin dito Ito guys, kung makikita nyo, pakita ko sa inyo. Ito yung urea, yung puti. Yan, parang asin siya Ito naman yung 14-14. Yan, nagbabrown siya. Yan yung 14-14 Di bali nga sabi ko kanina, ito ay 25 kilo, ito naman urea 15 kilo. Ayan, di bali paghahaluin to natin dito itong urea saka 14-14. Ayan, mimix natin yan. Mix natin yan hindi tayo nakadala ng trapal. Ayan guys, na-imix na natin Ayan, yun ang mga giging itsura nya. Ayan, na-imix na natin yung urea saka yung 14-14 Ayan. Di bali kasi ang ilalagay ko dito sa ating pangalawang abono. Yung una kasing ilagay ko ay 10 grams lang. Ngayon ay 20 grams lang ating ilalagay bawat puno Di bali, dodoblehin na natin yung grams na ilalagay natin dito Dati 10 grams, ngayon ay 20 grams na Ayan, gagawin natin isang puno dito sa ayan, nasa 20 grams. Isang puno dito sa ating sukatan sa bawat puno to. Dahil ito ay pangalawang abono natin, medyo malalaki na siya. Ayan Ayan, umpisa na natin paglagay Di bali guys, yung ating edad ng pinyang to nasa na to. Mahigit ng 8 months mula ng ating itinanim Medyo nga nabili-bili tayo sa pag-aabono dahil dito sa amin ay medyo nagsunod-sunod nga yung ulan. Ngayon lang naganda yung oras. Ayan. Yan na, na-mix na natin. Ayan. Sa pangatlong abono guys, abangan nyo yung kung anong lalagay na naman natin dito Okay, pisahan na natin. Ay. Yan, di bali magagamit tayo ng imbodo. Ayan.
Para lahat ng fertilizer dito lang sa puno talaga mapupunta lahat, hindi yung naghihiwa-hiwalay ano. Dati kasi ginagano lang natin, nasa brag lang natin dahil medyo maliliit pa. Ngayon dito natin ilalagay sa pinakapuno kaya magagamit tayo ng imbudo. So, yan, isahan na natin ano. Guys ano, yan. Balik sa puno dito guys ano. Yan, lalagay lang natin guys dito ano sa pinakapuno niya yung dulo ng ating imbudo ano. Yan. Yan o, kung makikita nyo lahat nandyan. Hindi siya nagsasabog kung saan saan napupunta yung abono ano. Yan, ganyan lang guys ang paglalagay sa pangalawang abono para hindi rin matitinik ang ating kamay. Yan. Ganyan lang guys yan. Bilis lang yan. Ayan guys, ano, yan ang gamit natin sa pangalawang abono sa ating Formosa na pinya ano, para bungahan tayo ng malalaki ano. Kailangan natin guys na patabayin ng ating pinya ano. Kaya nagdagdag na tayong urea para lalong tumaba at gumanda ang dahon ng ating tanim na pinya. Siyempre dapat tama lang yung paglalagay natin ng fertilizer sa ating pinya, no? Hindi naman yung kulang, hindi naman yung sobra no, dapat ay tama lang. Ayan. Dahil kung apurahin natin na magpabunga tayo sa ating tanim na pinya, kung maliliit pa naman ang puno o hindi pa masyadong matataba, tayo ay bubungahan itong maliit din ang bunga nito ano. Ayan, dapat magpabunga tayo ng ating tanim na Formosa na pinya, ay dapat malalaki na rin ang puno ng ating tanim na pinya no, huwag natin aapurahin. Dahil ang pinya talaga guys ay taon din tong binibilang ano, matagal. Depende sa lupa ng ating pagtataniman ano, dahil mayroon mga lupang medyo hindi nagaanong katabaan o acidic na medyo mabagal ang paglaki ng pinya. Pero mayroon naman mga lupang maganda, kahit dalawang fertilizer lang ating i-apply pwede na. Ayan, pwede na tayong magpabunga basta malalaki at matataba ang ating pinya, pwede na natin itong pabungahin ano. Pero dapat nasa hustong gulang pa rin siya no. Kaya gusto ko rin guys i-share sa inyo ang ating karanasan sa pagtatanim ng pinya no. Hindi natin ito ipagdadamot sa inyo para yung iba na gusto magtanim ay matuto. Dahil ang pagtatanim guys ay kanya-kanyang diskarte rin to ano. Dahil hindi basta tayo magtatanim na wala tayong kaalaman sa pagtatanim, dahil masasayang lang ating pera at pagod sa pagtatanim kung basta lang tayo magtatanim ano. Dahil malaki rin ang puhunan sa pagtatanim ng pinya, hindi ito basta-basta at matagal din to guys ano bago tayo magprodukto dito. Kaya kung magtatanim tayo ay maramihan na. Ayan, kaya tiyagaan lang guys ang pagtatanim ano ng ganitong produkto na pagtatanim ng pinya. Ayan, sana ay nagustuhan nyo ang ating video. Ayan. Ayan guys, tapos na tayong maglagay ng fertilizer sa ating mga tanim na pinya no. Ayan, kung nagustuhan nyo guys ang ating video, paki-subscribe nyo, like, share na lang guys, at paki-pindot ang ating notification bell para update guys sa ating mga video bang ating gagawin ano. Ayan, hanggang dito lang ang Pamalas TV, nagbibigay ng idea at kaalaman. Bye bye.